Hello, hello! Kumusta po kayong lahat? So, paano nga ba ako nakahanap ng employer na magsusupport ng visa ko? At paano nga sila nakumbinsi na isupport yung visa ko? So, yan ang isi-share ko sa inyo sa vlog natin today. Pero bago yan, ay sasagutin ko muna yung iba sa mga tanong ng mga followers and friends ko na nag-PM sa akin. Ang isa nga sa mga friends ko ay nagtanong kung hanggang 35 years old lang nga daw ba ang pwedeng mag-migrate dito. Clear ko lang na yung age limit na na-mention ko sa last vlog ko ay isa lang yun sa mga requirements sa klase ng visa na in-applyan ko that time. So kung may plano kang maging residente dito, ang age limit is up to 55 years old. Lahat ng information na yan ay makikita mo sa Immigration New Zealand website. Makikita mo doon ang iba't ibang klase ng visa, fees, decision times, and where to apply, at iba pang mga requirements sa klase ng visa na a-applyan mo. May isa pang nagtanong na kung mag-a-apply daw ba ng citizenship ay may bayad. Actually, lahat ng visa application dito sa New Zealand ay may corresponding fee na babayaran. Apart sa pagkakaiba-iba ng fees, pati ang decision time frames ay iba-iba din at mga requirements ay iba-iba din sa bawat klase ng visa. So for example, sa ngayon kung mag-a-apply ka ng working holiday visa, ang visa fee na babayaran mo ay nasa $455. So kung i-convert mo siya sa peso ay nasa 16,000 pesos. At based din nga sa immigration website, pag nag-apply ka ng working holiday visa, 90% of the applications daw ay napaprocess within 22 days. So again, iba-iba yung fees, decision time frames, at requirements sa kada type ng visa na a-applyan mo. May isa din nga tayong friend sa Facebook na nag-attend nga daw siya sa isang seminar at na-explain nga daw doon na mas makakatipid daw dito sa New Zealand kaysa sa UK dahil simple lang daw ang buhay dito sa New Zealand. Syempre, regarding cost of living sa UK ay hindi natin yan maidi-discuss dito at hindi natin yan na-experience. Pero pagdating sa cost of living sa New Zealand, kung mahal daw ba dito or makakatipid, isa yan sa mga vlogs ko na gagawin sa mga susunod. At hihimay-himayin natin bawat living expenses dito sa New Zealand at i-compare nyo kung talaga nga bang mas makakatipid kayo dito sa New Zealand or sa ibang bansa. So ito na nga yung kwento ko kung paano ako nakahanap ng employer na magsusupport ng visa ko. Yung job advertisement nga ay nakita ko sa isang Filipino Yahoo group kung saan ako nag-join at nag-hire nga daw sila ng office manager or financial administrator sa Auckland Airport. Yung nag-post nga ng job posting na yon ay nakita nga daw niya yung post ko na naghahanap nga daw ako ng trabaho at related nga daw sa finance yung background ko, baka nga daw interesado akong mag-apply. So pina-forward nga niya yung CV ko sa kanya at finorward din niya sa manager at sa director ng company. Kaya naman nung same week na yon kung kailan ako nag-submit ng CV, nung Thursday ay pinatawag nila ako for interview. Natandaan ko nga na after nung interview ay pina-hands-on nila ako para ma-experience ko yung actual na ginagawa sa trabaho. At para din nga siguro makita nila kung talaga nga bang may cash handling skills ako. Dito sa New Zealand ay iba-iba ang interview and recruitment process. Ang ibang employer dito after the interview ay yun na, aantayin mo na lang yung result kung hire ka ba or hindi. Ang iba naman after the interview ay may hands-on pa tulad nung pinagawa sa akin. Yung iba naman after the interview ay may written test pa at ibang numerical examinations. At ang iba pa nga ay may next level pa ng panel interview or group interview. So parang Pilipinas lang din yung recruitment process nila. At after nga nung interview ay panay-check ako sa email at nag-aabang ng tawag para malaman ko nga kung hire nga ba ako or hindi. Sobrang kinakabahan nga ako dahil na-mention nga nung Pinoy na nag-post ng job na may mga ibang na interview din daw na mga citizen na at residente na dito sa New Zealand. Sabi naman nga daw yung manager daw na nag-interview sa akin ay gustong-gusto daw ako para sa trabaho, kaso lang nga yung visa ko, yun na naman ang nagiging problema. Kaya naman nag-decide akong tumawag doon sa office, sa company nila, at kinausap ko nga yung manager para mag-follow up ng application ko. Ang sabi naman nga niya ay na-i-discuss niya na daw sa company director at ang sabi nga daw ay itry ko daw nga ng 3 months kung kaya ko daw yung trabaho. At pinastart na nga nila agad ako magtrabaho nung Tuesday the following week. Kinausap nga uli ako ng manager nung first day ko sa work na under probationary period daw muna ako for 90 days at kung kaya ko daw nga yung work ay magde-decide sila kung willing daw nilang sponsor yung visa ko. Ang nasa isip ko lang nga nun, okay lang na mag-try muna ako dyan for 3 months at least may pang-sustain sa stay ko sa New Zealand. At syempre, nung nag-start na ako sa work ay nagpakitang gilas talaga tayo at tinulungan natin yung company na maayos yung sistema nila sa office. After 1 month nga of working ay kinausap na naman ako ng manager at sobrang kinakabahan nga ako dahil akala ko ay bad news yung marireceive ko. Pero laking tuwa ko nang sinabi nga niya na isusupport nga daw nila yung visa ko dahil nakitaan nga daw ako ng potensyal. Kaya inayos na namin yung paperwork at in-apply ko na yung essential
Essential Skills Work Visa application ko. So ito nga yung top 3 considerations ko sa paghahanap ng trabaho as principal applicant. Yung una, yung dapat na mahanap kong work ay skilled at dapat nasa level 1, 2, or 3 ng ANSCO list. At number 2, yung employer ay dapat willing kang isupport yung visa. Number 3, dapat yung sweldo mo ay pasok sa income threshold para ma-approve yung work visa na ina-apply mo. So paano naman nga ako nag-relocate from West Auckland to South Auckland? Yan naman ang isi-share ko sa inyo sa mga susunod na vlogs. So I hope na-inspire na naman kayo at may natutunan kayo sa vlog natin today. See you again next time. Bye!